Alamin na natin ngayon ang sitwasyon sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong Miyerkules Santo, kung saan inaasahan ang pagdami pa ng mga motoristang uuwi sa mga probinsya para gunitain ang Semana Santa. Si Ryan Lesiges sa sentro ng Balita Live. Tama ka dyan, Trixie. Ngayong hapon nga inaasahan yung pagdami ng mga sasakyan na dadaan dito sa North Luzon Expressway papalabas ng Metro Manila para doon gunitain ang Semana Santa. Kaugnay niyan, Trixie, itinas na sa full alert status ang kanilang alerto, yung NLEX, para matiyak na maalalayan ang bugso ng mga sasakyan ngayong araw, simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Mag-aalas 12 na kaninang tanghali pero ganito pa rin ang sitwasyon sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway o NLEX. Maluwag pa ang kalsada at wala pa ang pila ng mga sasakyan na papalabas ng Metro Manila. Pero ayon sa NLEX, simula ngayong hapon ay inaasahan na nila ang unti-unting pagdagsa ng mga motorista na uuwi sa kanilang mga probinsya para doon gunitain ang Semana Santa. Sa pagtaya ng NLEX, 3% lang ang inaasahang itataas ng volume ng mga sasakyan dito sa NLEX. Mas mababa ito sa 10% na naitatala nitong mga nakaraang taon. 3% for the whole day, pero particular time like after noon time, itong hapon na to hanggang mamayang gabi, maaaring mas mataas po doon dahil dadagsa nga po yung ating mga bibiyaheng mga motorista. Trixie, malaking bagay daw ang patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina. Full alert in a sense na even yung mga deployment po namin ng personnel, nagtaas na po kami, nagdagdag na po kami starting last Friday. And yun, wala po na kaming pinapayagang makapagbakasyon. Samantala, kontento naman ang Philippine National Police sa latag ng seguridad para sa Semana Santa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narutatis Jr., sapat ang bilang ng mga nakadeploy na pulis para magbantay sa mga lugar na bibisitahin gaya ng simbahan, tourist destination at iba pang places of convergence. Ngayong araw, inasahan na dagsa ang mga pasahero sa iba't ibang terminal na uuwi sa kanilang mga probinsya. Kaya para mas matiyak na magiging maayos ang sitwasyon sa lugar, nag-inspeksyon kaninang umaga si NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin. Kabilang sa kanyang tiningnan ang latag ng seguridad sa PITX at iba pang terminal sa Cubao, Quezon City. Yung pananamantala ay palagi po ang ating kapulisan dyan na nagbabantay to make sure na ligtas ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na bibiyahe. At tuloy-tuloy po din po yung monitoring natin at we assure you at this point in time, wala pa pong direktang banta sa seguridad dito po sa Metro Manila. Ganyan din pinatitiyak na all hands on deck ang lahat ng district directors ng NCRPO para bantayan ang kanilang area of responsibility. Sa ating mga directors po, district directors, ang ating guidance, walang alis sa kanilang AOR. Make sure na they properly supervise and monitor their personnel, especially po sa mga nakadeploy, to make sure na ang ating mga kababayan ay will feel secure this Holy Week. Trixie, sa mga oras na to ay epektibo na o pinapatupad na dito sa NLEX, partikular dito sa ating kinaroroonan sa Balintawak Toll Plaza, yung counterflow mula yan sa may bahagi ng Marilao exit patungo dito sa may Balintawak exit. Yan ay para bilang paghahanda sa inaasahang bugso ng mga sasakyan simula ngayong hapon. Pero ang sabi ng NLEX, posibleng alauna ngayong hapon ay magsisimula ng kumapal yung mga sasakyan dito. Pero as of this time, makikita mo dito sa aking likuran, yung build-up dito sa aking likuran ay para yan dun sa mga sasakyan na walang RFID. Normal na nagkakaroon ng build-up dahil mas mabagal nga yung pag-pass through ng mga sasakyan sa toll plaza. Kaya paalala ng pamunuan ng NLEX bago bumiyahe o hanggat maaari ay magpakabit muna ng RFID bago bumiyahe para dahil hindi naman tala yung kanilang mga biyahe. Okay, maraming salamat Ryan Lesiges.